Panginoon. Kasi kung hindi natin alam ang layunin ng buhay na to, mabilis umayaw, mabilis sumuko, mabilis ayaw na nating magpatuloy. Pero praise God, dahil malinaw sa iyo ang pagkatawag ng ating Panginoon, malinaw sa iyo yung ginagawa mo, ngayon nalalakaran mo yung layunin ng iyong buhay sa harap ng ating pong Panginoon. Maaring wala ka dito kung hindi malinaw ang layunin ng Panginoon. Hindi to ritual. Mga kapatid, hindi to programa, hindi lang to tradisyon. Dahil linggo, kami isisimba, hindi po mga kapatid. Bahagi to dahil naunawaan natin, ako po ay gagamitin ng Panginoon, ako ay may pagagamit ng Panginoon, may pinapagawa ang Panginoon, ako ay mabubuhay para sa Panginoon. Hindi ka na lang nabubuhay para sa sarili mo. Hindi ka na nabubuhay para sa ibang tao, hindi ka nabubuhay para sa pamilya mo, nabubuhay ka dahil may bahagi ka sa kaharian ng langit. Kasi at the very first place, taga saan ka? Sige, tanungin niyo po yung katabi, taga saan ka? Okay? At the very first place mga kapatid, tayo po ay taga-langit. Kaya nga ang trabaho ng ating pong kaaway, ang trabaho ni Satanas mga kapatid, ay hindi mo magawa ang gawaing makalangit. Di ba? Isang bagay pa lang na ligtas ang maraming tao or nakakilala ang Panginoon. Pero hindi pa po okay po yun mga kapatid. Kaya nga po, pag nakakilala ang maraming mga tao sa Panginoon, okay pa lang din kay Satan. Okay? Kapag naging born again ang isang tao, okay pa lang din kay Satan. Nakilala niyang okay pa lang din. Nanggagalaiti lang si Satanas. Kapag nakakilala ka sa Panginoon at nilakaran mo yung pagkatawag mo sa Panginoon. Kasi ang katotohanan, maraming nakakilala sa Panginoon, pero naiwan at natapos, nakakilala sa Panginoon. Nakakilala sa Panginoon, doon lang nagtapos, namatay. Hindi nagawa ang layunin na nagkatawag sa Kanya ng ating pong Panginoon. Kaya manggagalaiti lang po si Satanas, hindi dahil nakakilala ka sa Panginoon. Isang stage pa lang. Kapag tinayuan mo at nilakaran mo yung layunin ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga po, habang pumupunta ka doon sa pagkatawag, napapansin po ninyo, bakit the more na ako'y lumalakad sa pagkatawag ng Panginoon, the more naman maraming atake. The more naman maraming pumipigil. Parang na-realize mo pa nga, ay buti pang hindi ako naging born again. Sino po nakaranas po niyaan? Buti pang hindi ako nakakilala sa Panginoon. Welcome! Ibig sabihin, inaatake ka na, ibig sabihin, threat ka na kay Satanas. Ibig sabihin, may bahagi ka na, may ambag ka na. Nandiyan po kayo mga kapatid. Kaya praise God. Isang bagay po na nandito po kayo ngayon pong umaga. Bakit? May pinapagawa sa iyo ang ating Panginoon. Hindi mo alam, kapitbahay mo pala. Di ba? Hindi mo alam, mismong katabi mo. Tingnan niyo po yung katabi mo. Baka may pinapatrabaho pala ang Panginoon sa katabi mo ngayon pong umaga. Kaya nga si Adan at si Eva, di ba? Okay, nilagay sa halamanan ng Eden. Di ba? Pero ang trabaho ni Satanas ay ilayo sila doon sa kalooban ng Panginoon. Pansin po ninyo agad. Kasi ang layunin ng Panginoon, pamahalaanan. Lakaran talaga, magpakarami sila doon, sambay nila ang Panginoon. Pero si Satanas, andyan po agad, para alisin po sila. Napansin po ninyo? Even si Jesus sa wilderness, ang trabaho ni Jesus, mamatay para sa atin. Diba? Patunayan niya ang kanyang pagiging Diyos. Siya ay mamamatay sa cross. Diba? Pero andyan po ulit si Satanas. Pinagpiperform si Jesus na maging Diyos sa pamamagitan ng pag-convert ng tinapay, ng bato papuntang tinapay. Napansin po ninyo? Hindi lang dahil gusto ni Satan na magkaroon ng miracle, hindi po. Kasi pag ginawa yung miracle, hindi na siya tao. Nandiyan po kayo. Pag ginawa ni Jesus yung miracle, Diyos siya. Hindi pa yun yung tamang panahon. Mas mapapatunayan na Diyos ang ating Panginoong Hesus, kailangan siyang mamatay sa cross at pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling mamubuhay. Yun ang pagiging Diyos, yun yung mas malalim. At yun yung pinipigilan ni Satanas. Nandiyan po kayo mga kapatid. May pagpigil po ba sa inyo ngayong umaga? Dapat magsisimba ka pero parang ayaw mo na. Dapat makabihis ka na eh. Di ba? May mga pagpigil ba nitong mga nakaraang linggo? May mga pagpigil ba nitong mga nakaraang buwan? Bakit po? Mali. Mas simple lang po yan na maunawaan po natin. Dahil ginagawa mo na pala ang layunin ng iyo pong buhay. Kapag plain Christian lang, ibig sabihin, wala ka pang ambag. Well, hindi ka pa threat sa kaaway. Kaya praise God, sa lahat ng mga lumalakad, expect nyo na there is an attack. May mga atake, may mga pagpigil, may mga kaguluhan. Pero praise God mga kapatid, ang Diyos
na sumama sa atin nung kakilala tayo, ang Diyos din ang sasama sa atin nung ipupulfill natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Tanong, sino po ang gustong magawa ang kalooban ng Diyos sa umagang ito? Kaya wag tayong magtago sa parang mukhang busy but not fulfilled. Hindi po yan yung kalooban ng Panginoon. It seems like we are active but we are not effective. It seems like we're moving but not arriving. Marami yung mga nagtatago, busy sa ministry, akala nila yun na yung kalooban ng Panginoon. Pero mga kapatid, marami pong nagtatago sa ganyan. Minsan marami pang nagtatago, Pastor, pinagpipray ko pa. Marami pong nagtatago sa ganyang kataga, Pastor, I'm still praying. Pero malinaw naman sa'yo yung command ng Panginoon. Pero nagtatago ka, Pastor, baka hindi pa kalooban ng... Binigay na nga sa'yo yung exact word. Malinaw na sa'yo mga kapatid. So maraming mga Kristiyanong nagtatago po sa ganyan mga kapatid. Okay? Kaya dapat maunawaan natin ngayon pong umaga na hindi ka lang basta nakakilala sa Panginoon. Ngayon pong umaga, ang lahat ng mga nakakilala sa Panginoon ay gagamitin ng ating Panginoon. Lahat na nakakilala sa ating Panginoon, maglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga po, yung ating pong pinaniniwalaan, we believe. At that is our title. Our title for today, Save People, Serve People. Okay? If you're taking notes, save people, serve people. Yung mga naligtas na tao, magliligtas din. Or maglilingkod din sa mga tao. Okay? That's our title. Yan na muna ang PowerPoint natin ngayon. Okay? Sa mga susunod, siguro meron ng ating PowerPoint. Okay? Save people, serve people. That's our title, mga kapatid. Okay? Kung babalikan natin yung mga pag-uusap natin, yung about panawagan ng Panginoon, calling ng Panginoon, ang unang in-address po doon, identity. Okay? Mas maganda na maunawaan bago yung pagkatawag, diba? Ano ba ang ating kalagayan sa harap ng ating Panginoon? Diba? We are called by name. Ang ating identity ay hindi nasa ATM mo, hindi doon sa nakaraan mo, hindi doon sa kalagayan mo, hindi sa numbers natin ngayon. Ang ating identity ay matatagpuan kay Kristo lamang. Kaya ano sa alibugang anak, ang akala lang natin, ang nanakawan doon, yung bunso. Pero ang katotohanan, nanakawan din yung panganay. Diba? Yung bunso, babalik na lang sa tahanan, hindi na bilang anak. Ano po, bilang ano? Mga born again po ba ang kasama ko ngayon? Bilang ano po? Pero siya ay anak. Di ba nanakaw ang identity niyan? Kala natin yun lang. Yung panganay naman, taga doon siya sa kanila, ayaw pumasok ng bahay. Di ba nanakawan din yan? Yan ang atake ng kaaway talaga. Nakawin yung posisyon mo, yung kalagayan sa harap ng Panginoon. Pag bumalik kang ano man, ay alipin ako. May sarili kang kwarto, ay ayaw mong tumulog. Doon sa sarili mong tahanan. Hindi ba nanakaw yan? Kaya nga, nire-restore, pinapaunawa sa atin, kahit may mga kahinaan tayo, mga pagkukulang sablay, mga kapatid, anak ka pa rin ng Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, may karapatan kang magbukas ng rep kasi anak ka. Nandiyan po kayo mga kapatid, pag bumagsak ang iyong anak, di ba? Hindi ba siya kakain pa rin ng bahaw? May karapatan pa rin siya. Kahit siya ay bagsak, pag-uwi ng bagsak sa school, pag-uwi ng bahay, ano pa rin siya? Anak. Makakatulog at makakahilata pa rin. Yung magkapatid, babalik sa tahanan, pero hindi na anak. Hindi mo nga magagawa ang kalooban ng Panginoon pag hindi ka anak. Nandiyan po kayo? May limitasyon nga. Diba? Ay pag hindi ka anak, ito, balikan ko lang ng konti para at least alam natin yung pagkasunod-sunod. Ang laki ng kaibahan pag hindi ka anak eh. Pag tingnan niyo po, yung katulong, halimbawa sa anak, yung katulong, hindi pwedeng tumulog yan sa tanghali pag nasa bahay ng amo. Nandiyan kayo? Pero pag anak, pagkakain pa lang ng anak, tulog na yan. Nakita niyo yung posisyon mga kapatid sa anak at katulong? Ganun ang kahalagaan mga kapatid. Kaya itingnan mo ang iyong sarili sa harap ng Panginoon, hindi ako alipin. Anak ako ng Diyos. So hindi malilimitahan yung pagkagamit sa iyo ng ating pong Panginoon. So okay na tayo doon. Ano ka po? Ikaw ay anak ng Diyos. So unti-unti ka nang inaayos ang ating pong Panginoon. Ang idadailan naman natin, Pastor, hindi ko po alam. Pastor, wala po akong kakayaan. Pastor, hindi ko po alam. Ano sabi natin pong Panginoon sa ating pinag-uusapan? Hindi sa ability muna, availability. Nandiyan po kayo?
Kasi kung idadahilan natin, sino ba ang marunong? Sa totoo lang, mahina din sa math yung katabi mo. Check nyo po. Pero ginamit pa rin ng Panginoon. Teacher pa nga yan eh. Hindi rin naman magaling sa English yan. Pero teacher yung katabi mo. Di ba? Kung titingnan natin, sa totoo lang, hindi yung kakayahan agad. Hindi ko sinasabing hindi okay, hindi pinapansin ni Lord yung ability. Pero tinitingnan ni Lord yung availability. Mag-yes ka lang muna. Si Gideon, ang dami niyang dahilan. Si Moses, sa scripture, ang dami niyang dahilan. Lahat ng mga tinawag ng Panginoon, ang dami lang dahilan. Pero nung sila ay tumugon, mga kapatid, makikita natin sa buhay ni Moses, hindi daw siya marunong magsalita. Pero nung tumugon na siya, sino nang nagsasalita? Si Aaron ba? Hindi naman. Tingnan niyo yung scripture. Si Moses na ang nagsasalita. Diba? So okay na tayo doon. Sige, sumunod ka na. Ikaw ay anak ng Diyos. Lagi mong front kay Lord, wala kang alam, hindi pinansin ni Lord yan, basta mag-yes ka, nag-yes ka na, ngayon itong isunod, susuko mo yung buhay mo. Kasi hindi pwedeng gamitin ng Panginoon na dala-dala niya pa rin yung sarili niyang gusto. You need to surrender. Lahat ng tinawag ni Lord, ayusin yung identity, hihingin yung availability, at meron kang isusuko. Kaya nga obedience, we are called to obey. At nasa gitna ng obedience, yung word na die. We know that. Pinag-aralan po natin yan. Kailangang may mamatay. Kaya ang hirap sumunod ng tuluyan sa Panginoon kung marami pang buhay sa sarili mo. Is that an amen? Sino pong nakaranas? Mag-amin na tayo. 50-50 pagsunod natin, 60-40 ang pagsunod natin, may bit ba rin tayo, hindi pa rin natin maibigay. And sa mga nakalipas na linggo, sige po, inaayos na ng Panginoon, sumunod na tayo mga kapatid, we are called to be holy. It talks about character. Okay? Dahil nagsuko na tayo ng buhay, ang sunod na aayusin po ang ugali. Hindi pwedeng tawagin ng Panginoon, tapos hindi niya aayusin. Lahat ng totoong encounter, mapapansin nyo sa scripture, lahat ng mga pattern dyan sa mga tinawag ng Panginoon, ang isang common denominator, inayos ang buhay. Nung na-encounter ng babaeng Samaritana, si Jesus doon sa balon, hindi iniwan ni Lord. Kaya sabi ko sa panalangin ko, tamaan nawa ni Lord ang mga nakatagong bahagi ng ating pong buhay. Kasi doon pa lang tayo magsisimulang tuluyang magpagamit sa Panginoon. Ay sige, balik ka sa inyo. Tawagin mo yung asawa mo. Build up na ni Lord, di ba? Wala doon yung alagad, inutusan niya munang bumili ng tinapay. Ganon po kagaling ang Panginoon. Ayaw niyang may makarinig, ayaw niyang mapahiya ka, pero gusto niyang ma-expose ka. Nandiyan kayo mga kapatid. Balikan mo yung asawa mo. Sumugot itong babae. Wala po akong asawa. Nalaman mo yung story? Ano sabi ni Lord? Oo nga. Meron kang 4 na naging kasama na. Hindi mo ngayon asawa. Ano pang sabi? Ito matindi. Yung kasama mo ngayon, misis, hindi mo asawa eh. Naman niyo mga kapatid? In-expose siya, pero wala muna yung mga alagad. Basahin niyo yung kwento. Tapos nung nalaman, yung exposure, dumating ngayon yung mga alagad. Tapos na. Diba? Napahiya ba yung babae? Hindi. Nagkaroon ng repentance, nung napahayag ang mga nakatagong bagay ng kanyang buhay, bumalik doon sa kabayan niya. Nagtawag ng mga tao, halika kayo, yung aking na-encounter, pinahayag yung buhay ko. At sabi ng mga tao, hindi dahil sinabi mo, dahil nakita at napakinggan namin yung Kristo na yan, yung tao na yan, nakakilala kami sa Panginoon. Dahil may nabagong isang buhay, maraming buhay. Kung totoong mababago ang buhay mo, marami pang mababagong buhay sa mga tao sa paligid mo. Kaya hindi pwede na magbiruan sa pagsunod sa Panginoon. Kasi pag magbibiro ka magsunod sa Panginoon, walang resultang ibibigay yan. Biro-biro lang din yan. Pero kung magiging seryoso ka sa pagtugon sa harapan ng ating pong Panginoon, magiging seryoso din ang mga resulta, mga kapatid. So after identity, after availability, after surrender, karakter ang inayos ang ating pong Panginoon. Ngayon, ay ayos ng ugali mo. Anong gagawin mo? Magtatambay? Ayos ka na. Anong gagawin? To serve. Yan yung topic natin ngayon. Grabe, introduction pa lang, Kumuha na ng minuto ko. Nakita niyo mga kapatid, yung pagkasunod-sunod ng Panginoon sa buhay kung paano niya tinatawag. Kaya hindi yung basta tatawag na, sige, sumunod ka sa akin. Bahala ka, kung gusto mo paggamit ng linggo, ayusin mo yung buhay mo ng Sabado, tapos balik ka na lang ng Lunes. Hindi ganon.
Inaayos yan unti-unti ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Okay? So dahil ayos ka na, alam mo yung identity mo sa harap ng Panginoon, may mga boses mang iba, puposisyon ka pa rin, hindi, anak ako ng Diyos. Okay? Meron ka ng availability, sumunod ka lang, tinutulungan ka ng Panginoon, nagsuko sa harap ng Panginoon, naayos yung buhay mo, mga kapatid, ang sunod natin gagawin ngayong umaga, actually, this is the last installation, and I believe ito po ay makakatulong sa atin. Dahil ayos na ako, sabi mo sa iyong sarili, dahil ayos na ako, mas malakas, dahil ayos na ako, maglilingkod ako. You are saved to serve. Okay? Hindi ka naligtas para mapuntang langit. Naligtas ka para maglingkod sa ating pong Panginoon. At lahat ng panawagan ng Diyos, lahat yan ng panawagan ng Diyos, lahat yan ay nasa konteksto ng paglilingkod. Pastor, tinawag naman ako sa school, hindi naman sa ministry. Maniwala kahit sa hindi. May paglilingkod yan. Pastor, tinawag ako sa business, may paglilingkod pa rin yan. Hindi mo pwedeng iwalayan yan. Basta lahat ng calling ni Lord, may touch ng service. May service talaga, mga kapatid. Lalo naman sa ministry. Pastor, tinawag akong magpastor. Diba? Lilingkod ka talaga. Huwag kang malito sa pagiging leader at pagiging servant. Pwede mong pagsabayin po yan. Servant leader ang tawag. Minsan kasi nakakalito, paano pastor, tinawag akong manguna? Paano po yun? Maglilingkod ba ako? Yun nga po ang totoong pagkatawag ng pangunguna, ang maglilingkod. Pastor, tinawag ako sa tribo, lalo kang maglilingkod dyan. Sa totoo lang, yung isang tribe pastor doon, nakita nyo sa post ni Ate Julie, pilay-pilay na. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Mali na yung pagkatawag, mga kapatid. Any department na pinaglagyan sa'yo ng Panginoon, hindi ka magiging boss. Hindi ka lang basta mangunguna, ikaw ay maglilingkod. Pastor, tinawag akong magpakananay. Praise God! Mas maraming paglilingkod pag nanay ka. Sino pong mga nanay? Diyan kayo mga nanay? Mas maraming klase ng paglilingkod. Pastor, tinawag ako sa kusina. Aba, ay mas maraming trabaho dyan sa kusina. Diba? Hindi pa nga tapos ang preaching, may mga magluluto na para pakainin. Yung mga dapat pakainin, diba? Lalo may paglilingkod, pastor, sa musika ako tinawag. Lalo naman. Diba? May prayer ka na ng Sabado. Diba? Pinapapunta ka pa ng madaling araw. Hindi ba paglilingkod yan? Para paghahanda ng akala lang ng mga typical ng mga tao, pumupunta lang sila dito, hindi nila alam, may mga nambubugbog sa panalangin ng madaling araw. May mga umiiyak sa panalangin, madaling araw. Kaya nandito po yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, sige, bunga ka ng panalangin ko. Iniyakan kita kanina. Di ba paglilingkod yan, mga kapatid? Hallelujah. Halimbawa, si Moses. Ang buhay ni Moses, ang unang makikita natin, great leader. Di ba? Ang buhay ni Moses, great leader, tagapanguna. Pero alam niyo po ba, hindi lang siya leader, siya po ay alipin ng milyong-milyong mga Israelita. Bakit alipin? Lahat ng mga problema. Di ba alipin ka niyan? Ibibigay sa'yo. Di ba? So si Moses, hindi yan leader lang, mga kapatid. Yung konteksto ng buhay ni Moses, siya po ay alipin, siya ay tagapaglingkod. Di ba? Nilagay siya doon. Kaya nga, dumating sa punto na nagreklamo si Moses. Ba't ba ako pinanganak? Para lang ba magligtas at mamatay nito? Di ba? Pero salamat, dahil lahat ng mga tinatawag ni Lord, binibigyan ng tulong ni Lord. Hindi ka tinawag para pahirapan. Kaya sa lahat ng mga tinawag ni Lord, feeling mo nahihirapan ka, huwag kang mag-alala. May dapat lang ayusin. May dapat lang salansanin. May dapat lang isaayos. Pinadala si Jethro para isaayos, mga kapatid. Pinadala si Joshua hanggang sa mapulpil ang pangako ng Panginoon na makapasok po sila sa lupang pangako. So, gusto kong maging malinaw sa atin. Hindi ka para maging boss. I have something na illustration sana. Kasi minsan nalilito tayo diyan na tinawag kang maglingkod pero marami ay nakaupo at nagmamanda. Okay? Sa company makadalasan ganon. Pero I believe sa Christian company hindi. Okay? Lalo na sa Kuripas, di ba? Mababait ang mga empleyado ng Kuripas. Tama po ba? Parang walang nasa. Okay? Yan yung Christian company. So, hindi ka tinawag para maging boss. Malinaw na malinaw yan. Ito nakakalito, mga kapatid. Yung rescuer. Maraming mga tinawag,
Dahil hindi ginagawa nung kasama mo, ikaw ang gagawa. At ang akala mo yan ang paglilingkod. Mali. Di ba ganyan tayo? Dahil hindi ginawa ng empleyado, ikaw ang gagawa. At piling mo, paglilingkod yun. Hindi yan yung biblical definition ng paglilingkod. Sa church, dahil hindi ginawa ni brother, hindi ginawa ni sister, hindi ginawa ni ganito, si pastor ang gagawa. At si pastor feeling fulfilled. Ang dami kong ginawa maghapon. Halos lahat ng ministry kaya kong galawan. Nung linggo na yon, ako ang nagkamera, ako ang nagkamay, ako ang nagsalansa ng mga bangko. Lord, salamat po, ginamit mo ako mightily. Maling paglilingkod. Kasi pag namatay yung lahat ng yung tao na yun, na lahat ay kayang gawin, siya ang gumagawa, magkukolapse ang ministry. At hindi yun ang kalooban ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon, mga kapatid, hindi maging boss, hindi rin maging rescuer. Yan yung nakakalito yung pangalawa. Tinawag tayo ni Lord para mag-guide sa mga taong pinagkatiwala sa atin habang pinapangunahan sila. Hindi ka nakaupo at nagmamanda, hindi ka rin nasa una at bumubuhat ng lahat ng pagkatawag sa iyo ng Panginoon, nasa gitna ka. Habang binubuhat mo yung mga nasa likod, nagtuturo ka. At kahit si pastor ay nasa ibang bansa na. Dahil maraming naturuan sa magitan ng paglilingkod, magpapatuloy ang ministeryo ng Panginoon sa lugar na ito. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya sa lahat ng mga nanay na nagiging rescuer, dahil hindi hinugasan, ikaw ang maghuhugas. Ang laki na nung schedule nyo dun sa may lababo. Wednesday, Lovejoy. Thursday, John. Diba? Saturday, Kulin. Sunday, Isa. Hindi pa rin hinugasan. Ang trabaho, ang isip ni Atikla, hindi nyo hinugasan. Sige na, okay lang. Ako ang maghuhugas. Pagod kayo. Tinuturuan nyo ang inyong anak na kahit may asawa na, hindi marunong gumawa sa buhay. Rescuer kayo. Hindi naman pwede mga magulang, sige, mag-aral ka. At kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ikaw ang magpapayaman sa akin. Hindi kami magtatrabaho ni tatay at pinag-aral kita. Magtatrabaho ka. Boss ka ba? Mali. Ang tama sa pagpapalaki, mga kapatid, papakita mo yung buhay na tama. Kahit hindi mo yan sabihin, pag nakita ng anak yung buhay na tama, hindi magdadalawang isip yan. Pag meron yung anak, tutulungan yung magulang. Nandiyan kayong mga kapatid. So huwag tayong maging boss ang paglilingkod. Huwag din tayong maging rescuer. Pag naging rescuer ka, maniwala po kayo, may anak na yan, sa'yo pa rin yan. So palabasan natin yung biblical serving at tinatawag. Ang akala kasi natin, pag sinabi natin, kasi may mga nababasa tayo, si Lord ay pumunta dito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Pero mas laliman natin, totoo naman po yun. Pero may mas malalim na biblical serving, mga kapatid. At ang pinakita ng ating Panginoon, hindi niya lang hinubad yung pagiging guro at Panginoon. Sinabi niya yan. Kung titingnan natin, mga kapatid, John chapter 13, verse 13 hanggang 15, this is one of our foundation verse. John 13 hanggang 15. Tingnan niyo ito yung paghugas ng paa ni Jesus sa mga alagad. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. In address. Ano daw po siya? Guro at Panginoon. Mabibigat na mga title. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo. Hindi tinanggihan ni Jesus. Hindi niya sinabi, wag na, hindi. Hindi ako yan. Hindi. Sige, tinawag niyo akong guro at Panginoon. Very good. Ako nga yan. Sapagkat, ganun nga ako. Verse 14. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo, eto na. Sige, ako nga na guro at Panginoon ay naghugas ng inyong mga paa. Dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Papansin ninyo, hindi sinabi ni Jesus, sige, dahil ako naman ang guro at Panginoon, ako na lang muna, mamamatay na naman ako.
saka nyo na lang yan gawin. Nakita nyo? Ang leadership at ang service na ginagawa natin ngayon, sige anak, baka puyat ka, kaka-ML mo, ako na ang maghuhugas. Baka puyat ka sa mga ginagawa mo. Dahil hindi mo nagawa, ako na ang gagawa. Ang palad mong bata ka. Tingnan nyo ha? Guro ako. Kinonsider akong guro. Pero sinabi ni Jesus, ginawa ko to. Sinadya ko to. Sinadya ko to. Parang ganun yung sinasabi ng scripture. Sinadya ko to, mamamatay na kasi ako. Sa mga sandaling yan, ipagkakanulo na siya, if you know the story. Pabako na siya, mamamatay na, mawala na siya. Sinadya ko to para kayo din naman ang gumawa nito. Hindi para gawing ritual. Hindi para gawing tradisyonal, mga kapatid. Kundi ibig sabihin, guro ako Panginoon ako. Pero kaya kong isantabi yun muna at maglingkod sa inyo. Nandiyan kayo mga kapatid. This is biblical serving. This biblical service mga kapatid, kung titingnan po natin. Hindi boss, hindi rescuer na nagkukonsinte, servant leader. Ginawa ko, gagawin nyo din. Nandiyan kayo mga kapatid. Oh, grabe yan mga kapatid ko. This is the best example of service. Hindi nyo lang ako paglilingkuran. Hindi rin ako tagasalo. In church mga kapatid, ibababa ko ang sarili ko para isang araw, ganito rin mismo ang gagawin ninyo. Mga magulang, nandyan po ba kayo? Kahit sa aspect ng company, this is a very powerful principle we can apply. Ang isang boss sa kumpanya, try mo lang na mag-utos, frustrated, pagod ang mga kasamahan mo. Try mo din na ikaw ang sumalo. Hindi niya ginawa, ikaw ang gagawa. Pag ikaw nagkasakit, bagsak ang buong operation. Kasi bakit? Yung ganong leadership, ganong service ang pinakita mo. Pero kung yung gagayain natin, yung ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Yes, I am the boss, I am your teacher, ako ang Panginoon po ninyo. Pinapakita ko to sa inyo, ginagawa ko to para isang araw, gayahin ninyo. Even si Jesus, sinabi niya yan, Marcos 10:43 verse 45. Sige po, isulat po ninyo, sundan nyo lang po. Marcos 10:43 hanggang 45. Hopefully next month, makabili na tayo ng PC. Marcos chapter 10 verse 43 hanggang 45. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Tingnan niyo standard ni Jesus At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Verse 45. Nandiyan po kayo, MBB. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay, hindi lang para sa wala. Para saan po? Ikatutubos ng marami. Hallelujah. Pastor, paano ko ba malalaman na tama ang paglilingkod ko? Palagay niyo po. Kasi pinag-uusapan natin yung tamang konsepto ng service. Pastor, paano ko ba malaman na tama na yung paglilingkod ko? Hindi ako boss, hindi ako rescuer. Isang bagay na binigay ng Panginoon, malalaman mo na tama na ang paglilingkod mo kung ang iyong ginagawa ay may kaugnayan sa kaharian ng langit. Nandaan niyo po yan. Hindi si Jesus, sinasabi niyang ako ay nandito para paglingkod at hindi pala paglingkuran. So hindi lang siya basta namatay dahil gusto pang sarili niya lang yon. Yung kanyang kamatayan ay napakalaking ambag. Hindi lang basta ambag, yun po ang naging solusyon para sa kaligtasan ng marami. Listen, yung bang ginagawa mo ngayon ay may kaugnayan sa kaharian ng langit. Lahat, isipin mo yung mga ginagawa mo ngayon. Anumang service yan, anumang yung ginagawa ngayon, ang tanong, is kingdom of God benefited? Nakikinabang ba ang kaharian ng langit? Ang kaharian ng Diyos? O ikaw ang nagiging sikat?
ikaw ang nagiging magaling. Ikaw ang napapahayag, hindi po ang pangalan ng ating pong Panginoon. Sa iyo bang ginagawa? Nagdadala ba ng tao yan kay Kristo? Sige po, hindi ko na isa-isa yan. Lahat ng service, lahat ng platform, lahat ng career, lahat ng bagay na ginagawa mo ngayon, nagdadala ba yan ng tao kay Kristo? Nagpapalago ba ng mga alagad? Nadidevelop ba mga disciple? Nagpapalakas ba ng simbahan ang iyong ginagawa? Kasi ang totoong paglilingkod, makinig po kayo mga kapatid, ay laging benefited ang kaharian ng langit. Nagbubunga ba ng maayos na pamumuhay? O ang iyong paglilingkod ay may laging tanong, ano kaya ang mapapala ko doon? Hinaan ko ng konti. Nakapakinggan sa mic eh. Huling to. Malalaman mo na tama na ang paglilingkod mo kung benefited ang kalangitan. Yung ginagawa mo, nagdadala ng tao kay Kristo. Nagpapalakas ng mga alagad ni Kristo. Nagbubunga ng maayos sa pamumuhay. O laging ganito ang iyong tanong. Pag ako nagsimba, ano kaya ang makukuha ko? Paano kaya ako matutulungan ng simbahan? Para wala na akong kausap. May makukuha kaya ako sa kanila? Listen, wala ka pa sa totoong paglilingkod pag ganyan ang kaisipan mo. Pero hindi ko sinabing hindi ka anak ng Diyos. Ha? Pero yung level kasi ng biblical service na pinag-uusapan natin, ang laging kaisipan, after tayo, doon sa pakinabang ng kaharian ng langit. Halimbawa, pag ako ba ay nagsimba ngayong umaga, kaya may pamerienda man lang kaya doon? O yung mga taga-Wima, sa Wima, may obserbahan ninyo, may lugaw, may paapritada. Nung nagsimba kami, wala man lang patubig doon Gets po natin? Another level po ito mga kapatid. Malalaman mo na totoo na yung serbisyo mo kung benefited ang kalangitan. Nandiyan kayo mga kapatid. So I wanna show you. Anong oras ako matatapos? 9:30? 9:15? 15 minutes na lang ako. Apat pa to. Una, paano pastor ang tamang paglilingkod? I wanna give you practical but biblical guide. Una, unahin ang iba, hindi ang sarili. Okay? Very simple po Una, para ikaw ay makapaglingkod talaga ng tama. Okay? Unahin ang iba, hindi ang sarili. Sa Don't Watch, binasa ang Pilipos chapter 2 verse 3 to 4. Sulat niyo po. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili, mga sarili. Sige po, focus po tayo dito, tingnan po natin. So anong ibig sabihin yan? Ulitin ko huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. So ibig sabihin, listen to this, tinuring kong mas magaling si John. Tingin po kayo dito. Bobo na ba ako? Yan ba yung sinasabi ng scripture? Iskan natin maigi Halimbawa, usapang preaching. Dumating si Kuya Mar. Mas magaling ngayon magsalita. Ganon daw ang prinsipyo ng Biblia Lahat ng mga ituturing mo muna as okay yung iba. Pero hindi naman sinabi na okay siya, ikaw hindi na. Ang sinabi ng scripture, unahin lang yung iba. Pero hindi naman tatanggalin sa'yo. So ibig sabihin, mas magaling halimbawa isang tao, yung turing mo sa kanya, hindi naman ibig sabihin ay bobo ka na.
Nakita niyo mga kapatid, uunahin ang sarili. Uunahin ang iba kaysa sa sarili. Hindi ibig sabihin, wala na sa sarili. Iko-consider mo lang ang iba. Tapos ikaw. Ang gandang principle kaya nun mga kapatid. Naunawaan po ninyo? Kailangan mo, pero may dumating. Hindi kailangan muna nila. Tapos ikaw. Hindi ibig sabihin, wala na ikaw, sila na lang. Kung scan yung scripture mga kapatid, paborito mo yon. Diba? Pero may cravings kasi yung buntis eh. So, unahin mo muna. Pero hindi mo sinasabi na hindi mo na yung kakainin. Uunahin mo lang yung nagkikrave. Nandiyan po kayo mga kapatid. Ang alam natin, pag nabasa natin yon, ibibigay mo at kawawa ka. Kaya ayaw natin tong gawin. Yung Pilipos, yung principle ng serving. Pero kung titignan natin yung scripture mga kapatid, verse 4, pag malasakitan ang kapakanan ng iba, listen, at hindi lamang ang inyong sarili. So ibig sabihin, pag mamalasakitan din ang sarili, kasi may lamang eh. Tingnan nyo ha, pag malasakitan ang kapakanan ng iba, at hindi na ang iyong sarili, magkaiba yon. Ang sabi ng scripture, hindi lamang ang iyong sarili. May biskwit ngayon. Okay. Gusto kong kumain ng biskwit. Ha? Parang ang gaganda ng mga mata nyo. Ito yung principle na gusto kong makuha po ninyo mga kapatid. Ang isip agad natin, di ba? Ibigay lahat yan at kawawa ka. Kaya maraming ayaw sumunod kay Lord kasi yun ang principle na alam. Hindi mga kapatid, tingnan nyo ha, pag malasakitan ng kapakanan ng iba at hindi lamang ang iyong sarili. Tanong, sino ang gusto ng biskwit ngayong umaga? Sige, punta po kayo dito, gusto nyo pala eh. Sige, lahat ng may gusto. Lahat ng may gusto. Sige po, sino pa po? Wala na po. Sino pa po? Sige po, Pastor Joe. Sige po. Kuya Mar, nahiya ka pa. Nakatakbo ka rin. Wala na may gusto? Kung wala na may gusto, may akin pa rin. Hindi ibig sabihin na pag sumunod ka kay Lord, kawawa ka, kaya maraming ay maging born again. Ang biblical principle, unahin mo lang yung may gusto, sige. Diba? Kung may gusto po ng dalawa, ay meron ako kahit pa paano. Ay dahil marami na may gusto. Totoo ba wala nang may gusto? Sige po. Hindi meron akong 3 natira. Ang kagandahan, inuna ko kayo na medyo nahiya pero gusto nyo naman pala. Totoong nangyari to kagabi bago ang mentoring. Pagkatapos, may nagbigay sa akin ng special na kape. Bigay lang po sa akin, Pastor, sa'yo na po. Grabe na. Ganun ang magandang mga mini-mentor sa buhay. Di ba? So, katanong, sino po ang gusto ng kape na hindi makakasama sa kalusugan? Ito po, puro talaga itong bigas. Punta na kayo dito at kayo magkakape. Okay po. Pasensya po. Kasi, anong sabi? Anong sabi? Pag malasakitan ng kapakanan ng iba at hindi lamang ang sarili, pag binigay ko to sa'yo, wala na ako. Nakikita niyo yung principle ng Biblia? Marami sa atin, kaya ayaw nating sumunod sa Biblia. Pag sumunod kay Lord, kawawa yan. No, hindi ganun ang sabi ng Biblia. Uunahin mo lang yung iba. Hindi ko to kayang ibigay kay Ate Daisy, mga kapatid, kasi nagkakape din ako. So listen, ang trabaho naman ng mga kumuha sa akin, kaya ba nilang bigyan yung ibang mga lumapit pa? Kasi anong principle? Pagmamalasakitan ang iba. So ang tanong, Ate Joy, Ate Chanda, pwede nyo bang hatiin yan at ibigay kay Ate Daisy? Palakpakan natin ang ating Panginoon. This is the biblical principle of service. Hindi ka naman talaga kawawa. Ang tinuturo ng iba, sige, maghirap ka na, yan ang kalooban. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya maraming misconception ng giving, maraming misconception ng ating pananampalataya bilang born-again Christian. Nakakala, pag mas kawawa, mas banal.
mas kawawa, mas spiritual, mas kawawa, mas makakapunta ng langit. Mali. Gusto ba ng Diyos na maging kawawa ang lingkod niya? Hindi. Pero ang principle, mga kapatid, unahin mo yung kapakanan ng iba. So kung yan ay para sa pamilya mo, isasakripisyo mo ba yan? Hindi, mga kapatid. Do not compromise your family. But what is the principle? Unahin ang kapakanan ng iba. Marami, di ba? Ano ang totoong buhay? Sige, meron ako dito na ano pa dito, mga biskwit pa. Meron pang 2 piraso dito. Pero ang katotohanan, nakasubi ka na ng 10. Ganyan po kayo. Sige, kain kayo at marami pang kanin sa maliit na kaldero. Pero ang katotohanan, may bagong saing pa naman. Bakit di mo yan ipakain? At kung alam mo naman pwede ka pa ulit magsaing muna. At habang pwedeng pakainin yung malalayo, habang naman sa pabiyay, magsaing ka at makakakain naman. Nandiyan po kayo? Ito po ang biblical service. Hindi ang makasarili, hindi rin naman kawawain ang sarili mo. Kundi, unahin mo lang yung concern ng iba, tapos syempre, concern mo rin. Diba? So, sabi mo sa iyong katabi, hindi kawawa ang pagiging born again. Isang malakas na palakpak sa ating pong Panginoon. So tanong, bakit tayo tinuturuan ng ganitong principle? Para marami pa tayong maabot. Sa totoo lang, meron namang makukuha si Ate Daisy kung yung principle na yon i-apply ni Ate Chanda. Nandiyan po kayo. Ako naniniwala, baka nga ibibigay lahat ni Ate Chanda yun. Magtira lang siya ng mga 3 piraso eh. Di ba? Nandiyan po kayo mga kapatid. Para maraming mapagpala, para mapabilis ang makinabang ang kaharian ng langit. Ang pag-una mo sa sarili, listen to this. Sulat nyo to. Ang pag-una mo sa sarili ay pagpapabagal ng transaksyon sa kaharian ng langit. The more na inuuna mo ang iyong sarili, the more na bumabagal ang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat mga mananampalataya. Kaya ang katotohanan, hindi naman si Satanas ang problema kung bakit hindi mo nagagawa ang kalooban ng Panginoon o nangyayari ang kalooban ng Panginoon. Ang nagpapabagal sa kalooban ng Panginoon dahil pinagbigyan mo ang iyong sarili. Halimbawa, may pinapaabot si Lord. Nahiya ka. Pag pinagbigyan mo yung hiya mo, tatagal ang panahon, hindi naaabot yung pinapaabot ni Lord. Nandiyan kayo mga kapatid. May pinapasuko si Lord. Ang lagi mong sabi kay Lord, negotiation. Lord, pagka ganito. Lord, pagka ganyan. Lord, pag nagtapos. Lord, pagka ganito. The more na pinagbibigyan mo ang iyong sarili, the more na bumabagal ang transaksyon sa kaharian. May pinapasabi si Lord. Pero ang lagi mong sabi, Lord, ipagpipray ko pa. Nangangailangan na ng word of encouragement yun ng katabi mo. Pero Lord, ipagpipray. Lord, kalooban mo ba talaga? Nakausapin ko yon. Nanghihina na nga ang katabi mo. Kailangan ng word of encouragement. Dahil mahihain ka. Lord, introvert po ako. Sino bang hindi? Sa totoo lang, sino bang hindi takot tumawak ng mic? Sino bang hindi takot tumakit dito sa pulpito? Lahat tayo. Pero dahil hindi ko pinagbigyan ang sarili kong gusto, may mga napapalakas sa mga salita ng Panginoon. May pwedeng maligtas kung hindi mo pagbibigyan ang iyong sarili. May mga pwedeng maabot kung hindi mo pagbibigyan ang iyong sarili. Yun po mga kapatid. Ang pagpigil sa sariling ito mga kapatid ay pagpapabilis sa kalooban at layunin ng ating pong Panginoon. Marami kang hindi nagagawa sa kalooban ng Diyos dahil pinagbigyan mo ang iyong sarili. Sulat mo nga yan, post mo yan sa Facebook. Marami kang hindi nagagawa sa kalooban ng Diyos dahil inuna mo ang iyong sarili. Kabaliktaran, ang pagtanggi sa sarili mong gusto ay nagpapabilis naman sa layunin ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Tumayo ka bilang leader. Diba? Ang dami mong i-deny dyan, pero tumayo ka pa rin. Nag-duplicate ka bilang leader. Tumagun ka sa panawagan ng Diyos. Ang daming mga naabot. So tanong, tingin po dito mga kapatid, sino na sana ang naligtas?
kung tumugon ka? Sige po. Sino na sana ang nasa simbahan kung hindi ka nahihiya ngayon? Sino na sana ang mga pinsan mong nandito kung hindi ka nahihiya? Nandiyan po kayo? Kaya na, tinataasa na ako. Nagawa ni Jesus. Binaba niya ang kanyang pagiging Diyos. Sabi ng scripture, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. That is the context of yung binasa ko kanina. Dahil bago pa yung huling mga verses, merong verse 3 at 4. Inisip niya ang kapakanan ng iba, hindi ang kanyang sarili. Kaya sa bandang huli, naligtas po ang marami, kasama tayo doon. Kaya sabi, lahat ng nasa langit, nasa lupa, at even nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa kanya balang araw dahil tinanggihan niya muna ang kanyang sarili. Listen to this. Kung maliligtas ang iyong tatay, kung sa pagtanggi mo sa sarili, ipagkakait mo pa ba? Kung maliligtas ang iyong anak sa pagtanggi mo sa sarili, ipagkakait mo pa ba? Kung maliligtas ang barangay Duyay, kung lahat tayo ay magtatanggi sa sarili, ipagkakait pa ba natin, mga kapatid? Naniniwala kong hindi. Kung sa pagtanggi mo sa sarili, magpapakasal yung kapatid mo eh. Diba? Magdi-deny ako ng sarili. Kung sa pag-deny mo ng sarili mo, yung magiinom at mga maglalasing na kapitbahay ninyo ay maliligtas, aba, magtanggi ka nga ng sarili mo. Nandiyan kayo, mga kapatid. Kung sa pagtanggi mo sa sarili, manunumbalik yung nanay mo sa Panginoon, aba, magtanggi ka nga sa sarili. Nandiyan kayo, mga kapatid. Kung sa pagtanggi ko sa sarili, mga kapatid, maraming mga kabataan ang maliligtas, willing pa akong magtanggi ng aking sarili. Unahin ko muna yung kapakanan ng iba. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Ang mga taong hindi involved sa gawain, mga walang tasyang paglilingkod, sad to say, ang isang dahilan, kung obserbahan ninyo, ay dahil pinagbibigyan ang sarili. Pansinin ninyo, maraming hindi involved sa gawain. Hindi dahil hindi nila kaya, hindi dahil wala silang kakayahan, hindi dahil hindi malinaw ang identity, hindi. Dahil pinagbibigyan muna nila ang kanilang sarili. Maraming mga wala sa panalanginan, maniwala po kayo. Hindi dahil ayaw nila ng panalangin. Mas naging malaki lang porsyento na pinagbigyan nila ang kanilang sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, I miss you. Sige, alam mo na yon. Okay? Okay, number 2. Give me at least 10 minutes po. Okay? Salamat po sa, gusto ko rin talagang tumupad. Okay? I honor our team. Number 2, kapag ikaw ay nasa posisyon at kapangyarihan. Listen, mas totoo at nagiging totoo ang service na ginagawa mo. Number 2, kapag ikaw ay nasa posisyon at kapangyarihan. Normally, naririnig natin, kahit wala naman akong posisyon, makakapaglingkod naman ako sa Panginoon. Sino pong narinig po yan? Pero alam niyo po ba, may mas malalim na katotohanan na nasa likod po niyan. Lagi nating naririnig, sige, kahit wala ako sa posisyon, makapaglingkod ako kahit saan, sa Panginoon, sa government. Pero alam niyo po ba, ang pinaka-the best para maging alipin ay kapag ikaw ay Panginoon. Sige po, piliin yung tumahimik para mag-gets po ninyo. Normally, ang naririnig natin, kahit wala akong posisyon, pastor, I can serve God. Parang mukhang tama. Pero biblically speaking, mga kapatid, ang pinopromote ng ating Panginoon, kung ikaw ay nasa posisyon, doon ka lalo maging alipin. Yan ang biblical na concept, mga kapatid, ng service, kung titingnan po natin. Ang pinaka-the best na maging alipin ay kapag ikaw ang Panginoon. Listen, ang sarap kayang makita ng ating barangay captain na nagtatabas. Ang sarap kayang makita ng ating barangay captain nagdidilig ng halaman sa garden. Ang sarap kayang makita ng ating barangay captain na nagwawalis. Sino ang mas may dating? Yung tupad na nagwawalis o yung kapitan na nagwawalis? This is the biblical principle. Mas nagiging epektibo ang paglilingkod kapag nasa posisyon at may kapangyarihan ka. Kaya hindi tinanggi
ni Jesus na siya ay guro at siya ay Panginoon. Kasi sa bago mag-chapter 13, may isa pang paghuhugas na nangyari. Pero wala namang dating yun sa kanila eh. Sa mga alagad, walang dating yun. Nung naghugas, pabango pa ang ginamit. Ang concern lang ng mga alagad, mahal yung pabango. Pero hindi sila concern sa paglilingkod ng babae. Kasi bakit? Yung babae naman walang dating eh. Makasalanan, prostitute. Diba? Pero nung si Jesus ang maglingkod, sabi ni Peter, hindi mo ako hugasan, Lord. Ayun ang sinabi ni Jesus, pag hindi ko ito ginawa, hindi wala akong kaugnayan sa'yo. Etong si Peter, ang yabang. Hindi, Lord, yung aking kamay, ito, tsaka yung ulo ko. Nakita niyo mga kapatid, mas may dating sa kanila ngayon, yung may kapangyarihan, may posisyon, naglingkod ngayon. Iba kaya mga kapatid, ang dating kung si pastor ang nagwawalis. Napansin niyo mga kapatid? O halimbawa lang, pili lang ako isa. Si Kuya, anong pangalan? Januel? Jerwin? Okay. Si Kuya. Di ba? Praise God. Ngayon lang ako na-experience, hindi ko kilala ang kabataan. Okay? So, ibig sabihin, marami yung mga dinadala ang Panginoon. Kung magwalis si Kuya sa harapan ninyo, halimbawa ng mga kabataan, mayroon kayang mamumove at, nagwawalis si Kuya. Kuha ako ng tambo. Palagay ko wala. Sino ba si Kuya? Pero ibang bagay, pag si Pastor Arnel kumuha ng walis, nagwalis sa harap ng kabataan. Awan ko lang kung di mapapabungka si Lovejoy. Para ko, Pastor! Nakita nyo? Ang pinaka-the best na maging alipin kapag Panginoon ka. Nandiyan kayo mga kapatid. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kahit wala akong posisyon, hindi. Nasa posisyon ka na nga. Ang gagawin mo, maglilingkod ka. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. John chapter 13 verse 3-5. Alam ni Jesus na binigay na ng Ama sa kanyang buong kapangyarihan. Tingnan nyo nasa kanya na ang buong kapangyarihan. At alam niyang mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Pero pansinin ninyo, kung nasa kanyang kapangyarihan, pwede niya namang isang ganun lang yun eh. Linis ang talampakan ni Aaron. Linis ang talampakan ni Mega. Nasa kanya na daw ang buong kapangyarihan eh. Pero manonotice mo, pagdating ng verse 4, nasa kanyang kapangyarihan, malinaw na siya ibabalik sa Diyos, pagdating ng verse 4, kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal, at nagbikis ng tuwalya sa baywang, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa planggana, at sinimulang hugasan ang mga paa ng alagad at punasan ng tuwalya na nakabikis sa kanyang baywang. Ginamit ni Jesus ang kanyang posisyon para maglingkod sa kanyang mga alagad. Ang sarap kaya tingnan na ang mga tagapaglingkod ng iglesia, mga tagapanguna ng iglesia, naglilinis din ng CR. Diba? Ang sarap makita ng worship team na hindi gitarang hawak. Pansinin ninyo, brush doon sa inodoro. Awang ko lang mga kapatid, pag nakita ng mga pasimula yan, gagayahin nila yan mga kapatid. Ang sarap makita, 60 years old, 65 years old, 70 years old, nagpapagamit sa Panginoon. May posisyon sila, may karapatan silang hindi nagawin sana. Pero ang sarap gamitin ng karapatan na yan, hindi para magmanipula ng tao, kundi para maglingkod sa mga tao sa paligid natin. Tanungin mo nga ang iyong katabi, paano kita paglilingkuran? Sige po, tanungin nyo nga po, paano kita paglilingkuran? Ang sarap makita ng tatay, makinig kayong mga tatay. Tahan na. Ang sarap makita ng mga tatay, pagod sa trabaho, may karapatang magpahinga, may karapatang tumulog. Pero nung nalaman niyang wala pang lutuin, hinubad lang ang mga ilang pang trabaho, nagluto si tatay ngayon. Alam niyo po, iba ang dating niyan sa inyong mga anak. Sa totoo lang. Hindi yung, nagtrabaho ako, wala pang sinaing. Nakita niyo mga kapatid? Iba kapag nagbaba yung may karapatan.
Iba kapag bumaba yung may posisyon, yung may kapangyarihan. Ang sarap makita yung ating mga driver, naguhugas din ng pinggan. Ang sarap kaya nun mga kapatid. Ang sarap makita na yung mga tumatayo sa unahan, kaya ring magluhod ng tuhod ng madaling araw habang kasama yung kanilang mga dinidisciple. This is biblical service. Yung mga nagpipray, hindi nyo naman nakita kung sino yun eh. Diba? Pero ang sarap makita, itong mga nangunguna, ito yung ating kapansin-pansin eh. Tuwing umaga, gumigising ng madaling araw ng linggo, lumuluhod at umiiyak para sa kanilang paglilingkurang mga tao. We serve God and we serve His people. Pero kapag hindi natin yan ginawa, tapos gusto natin sila ay maglingkod, listen, mas makapangyarihan ang nakikita nila kaysa naririnig po nila. Nandiyan po kayong mga kapatid. Anong klaseng epekto ang pwede nitong ibigay sa susunod na henerasyon kung ganitong paglilingkod ang naabutan po nila? Hallelujah. Kaya sabi ko nga po, can we just apply this principle? This is from Don't Watch. Kung sinong unang makakita, siyang unang gagawa. Ulitin ko po. Can we just apply this principle sa lahat? Kung sinong unang makakita, siya ang gagawa. Nakita mo hugasin, hindi naman ikaw ang kumain doon, pero ikaw una nakakita. Gawin mo lang. Napaka-effective niyan mga kapatid. Walang laman yung tubig. Lamnan mo, ikaw una nakakita. May mga ref po ba kayo na may pitchel doon sa loob ng ref pero walang laman tubig? May mga water dispenser po ba kayo? Nakasalang yung galon pero walang laman yung tubig. Imposibleng hindi mo nakita yan. Listen, nagbulag-bulagan ka lang. Kung sinong unang makakita, bukas ang ilaw ng CR. Nakita mo na, patayin mo. Nilanggam na yung gatas. Wow, sana all pastor nakagatas. Di ba? Marumi ang CR. Ikaw una nakakita, gawin mo lang. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang magbulag-bulagan. Sa ministry, ganyan. Absent si kapatid, nakita mo, i-approach mo. Huwag mo nang hintayin si pastor ang mag-approach. May tae ang mga aso sa paligid, simple lang naman eh. Lagyan ng buhangin. May hugasin sa lababo. Diba? May salansaning mga bangko. Sino po nakapansin? Ilang linggo na tayong walang PowerPoint. Sige po, sino nakapansin? Taas po ang kamay. Sige po, huwag kayong maiya. Hindi ko kayo pabibili ng laptop. Yung lahat ng mga nakapansin, magkaroon tayo ng bigat. Kasi posibleng nakikita natin, pero walang bigat. Can we just apply this principle? Kasi ang sarap kayang kumanta, lalo yung mga bago natin from Wima. Sabi ng mga taga-Wima, hindi nila alam yung lyrics, di ba? Pero pag may lyrics, di ba? So, samahan niyo po ako, napansin ko eh. Pagtulong-tulungan lang natin mga kapatid. Sa mga susunod na buwan, meron na tayo. Okay? Yung ating laptop po kasi dyan, panahon pa ni Kupong, sabi ng mga matatanda. So, bili lang tayo. Pagkasunduan lang natin mga kapatid. Panghuling mga bagay before I close. Ang paglilingkod ay ebidensya ng tunay na relasyon at koneksyon. Ang paglilingkod ay ebidensya ng tunay na relasyon at koneksyon. 6-9 ng John 13. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumugot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi niyo hugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Verse 9. Dahil dito, sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Church, tingin nga po ditong lahat. Sige po. Are you connected to this church? Listen.
Kayo po ba ay konektado sa church? Do you have relationship sa Diyos na meron po dito? Amen. May kaugnayan ang paglilingkod sa relasyon. Ayaw magpahugas ni Pedro. Pero sabi ni Jesus, pag hindi ko to ginawa, ibig sabihin, wala kang kaugnayan sa akin. Ay sabi ni Pedro, ay pati yung kamay, pati ang ulo ko, linisin mo na rin. So ibig sabihin, sinasabi ni Pedro, Lord, malalim ang aking ugnayan sa iyo. So makinig kayo. Tingin po ulit dito. Kayo ba ay may kaugnayan dito sa church? Sige po, yung hindi po sumasagot. Kayo po ba ay may kaugnayan dito sa church? May kaugnayan pala kayo eh. Ibigay nyo pati yung kamay at ulo nyo. Kasi the more na malalim ang inyong relasyon sa Diyos, the more na mainit ang determinasyon ninyo. Naapektuhan ng paglilingkod, ang una-una dyan dahil yung relasyon mo sa Panginoon. Ang common denominator ng lahat ng lamig ay nasira ang kanilang koneksyon sa Diyos. Pag sira ang koneksyon sa Diyos, sira ang relasyon sa Diyos. Pag sira ang relasyon sa Diyos, ang unang maapektuhan ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung talagang sinasabi ninyong konektado kayo dito sa church at sa Panginoon na nandito mga kapatid, huwag kayong magdalawang isip, magpagamit kayo sa Diyos. Yung buhay ninyo kahit saang kapamaraanan, magsimula sa pagsasalansan ng bangko mamaya, magpatay ng mga electric fan, magpatay ng mga ilaw, tulungang ayusin yung gamit sa taas. Maglingkod tayo sa ating pong Panginoon. Yan po ang nagpapatunay na tayo po ay may relasyon sa Diyos. Hindi mo pwedeng pag-iwalahin, Pastor, meron akong relasyon sa Diyos, pero ayaw kong maglingkod. Ginawa ng ating Panginoong Yesus ang paglilingkod kasi pinapakita niya, kahit sa unang verse pa lang, ang sabi niya, mahal ko ang aking mga alagad. Basahin niyo po. Mahal ko ang aking mga alagad. Sabi niya sa mga unang talata. So, ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita niya, dahil ako ay konektado sa inyo, hayaan niyo na maglingkod ako sa inyo. Amen? So, hayaan po ninyo, mga kapatid, na maglingkod kami sa inyo, hindi lang para manguna. Hayaan ninyo na maglingkod po kami sa iba't ibang mga kapamaraanan ng aming pong buhay. Pag kumamay yung mga ushering team, kumamay po kayo. Naglilingkod sila sa magitan ng pagkamay. Diba? Mamaya sa ating offering, magbigay po tayo mga kapatid. Way po ng ating pong paglilingkod yan sa ating pong Panginoon. Ano mang klase na paglilingkod? Pagngiti sa katabi, sige nga po, try tayo. Paglilingkod na pwede mong gawin. Parang ngiting aso na yun. Okay? Naranasan nyo na po yung nakasaksak yung cellphone ninyo. Tapos ang tagal na, bakit lalong nalobat? Tapos nung chinik ninyo, ay maluwag pala. Church, hindi ito patungkol sa cellphone. Check nyo lang yung connection. Baka maluwag na. Baka imbis na dumadalo naman ay nangiina at nanlulupaypay. So baka may problema dun sa connection. Okay? Naunawaan po natin yan mga kapatid. Do not compromise your relationship to God. Sulat mo nga yan, do not compromise your relationship to God. Do not be deceived to the connection of this world to your connection with the Word. Huwag tayong madaya sa koneksyong binibigay ng mundo, sa koneksyong ibinibigay ng salita ng ating Panginoon. Sabi mo sa iyong sarili, I am called to serve. Sige po, mas malakas, I am called to serve. Tinawag ako para maglingkod. Okay? Our job is just to connect. Kaya from Wima, you need connection. You need church para magabayan po kayo ngayon pong umaga. Hallelujah. To wrap up this message, we need to prioritize others. We need to deny ourselves. Diba? Mas magandang maglingkod kapag nasa position ka. Kaya ang pinaka-the best maglingkod ngayon, mga pastor. Pinaka-the best maglingkod ngayon, deacons, church leaders, head ng department, mga core. Sila ang the best na maglingkod, mga kapatid. And pinakamalaga, yung connection natin tsaka ang ating relasyon. Kasi diyan magmumula ang ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Lastly, ano po kaya ang pinakamahirap na sitwasyon habang inuugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad?
Sige po. Ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ni Jesus, hinuhugasan niya yung paang magbe-betray sa kanya. Kaya mo bang hugasan yung taong magpo-post sa Facebook mamaya sa buhay mo at sinabing kuripot ka? Kaya mo bang hugasan ang mga paa ng mga taong isang araw gagawan ka ng masama? Ang pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ni Jesus, yung habang inuhugasan niya ang kanyang mga alagad, isa doon ang magkakanulo sa kanya. Grabing anointing ko, hindi pa ako nagpapatawag, tumutumba na. Sige po, tayong lahat ay tumayo ngayong umaga. Worship team, can we just sing a very short worship song, worship chorus ang inamit natin kanina? Pwede bang wag mo munang pakialaman ang iyong katabi ngayong umaga? Ipikit mo lang ang iyong mga mata. Kung kaya mong extend ang worship mo through extending your hands into heaven, just do it. Any conviction that God is... Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari po ba nating paglingkuran ng mga katabi natin ngayong umaga by means of prayer? Can you just pray for the person next to you? Pwede ba nating ipanalangin ang mga taong nasa gilid natin? Can you just extend your hand? Pwede nyo po bang i-extend? Pwedeng hawakan nyo ang balikat or kamay ng inyo pong katabi. Hindi mo kailangang sumigaw para manalangin para sa kanya. But you need to say his name, her name in your prayer. Sige po, sige po. Sige po. You can serve the person next to you by means of praying. Through prayers, you can serve him. You can serve her. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit, for this family that we have. Maraming pong salamat, Panginoon, for giving us strength, giving us humility to serve your people. We are saved to serve, because saved people serve people. Thank you, God. 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 Pare, may mga dinadaanan ng katabi mo at nabanggit mo yun sa panalangin. Narinig nila yon. Sa magitan ng iyong panalangin, nakapaglingkod ka na sa iyong katabi, sa iyong kapatid sa pananampalataya. A very simple service that we can have, that we can do sa ating mga kapatid. Hallelujah. Maaring may mga dinadaanan siya sa ilang area ng kanyang buhay at nabanggit mo yun sa panalangin. Praise God. Napalakas ang iyong katabi, ang iyong kapatid sa pananampalataya. Salamat po. Hindi ko man kilala lahat ng mga taong nandirito. Isang patunay, nagdadala kayo ng maraming mga kabataan, maraming mga tao, Panginoon, para aming paglingkuran. Lord, hindi namin sila gagamitin para sa ministry.
Papalakasin namin sila, Panginoon. Ang ministry ang gagamitin namin para ma-develop sila. This is our principle. Hindi sila maglilingkod, O Diyos, para lang sa benepisyo ng ministeryong ito, Panginoon. We are after a people. Lahat ng pinapadala mo, Panginoon, malinaw sa amin na paglilingkuran namin. Lahat ng mga taong ipinasok ninyo sa simbahang ito, malinaw sa amin kasamang mga leaders, core ng church po na to, we will serve every people that is coming in this church. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga prinsipyong itinuro niyo sa amin at naihayag ninyo ng malinaw kung ano ang totoong biblical service. Maraming pong salamat ngayon pong umaga. Hayaan niyo po sa ilang pang mga minuto makapaglingkod ang iglesyang ito sa mga taong nandirito ngayon pong umaga. Salamat po, Panginoon. We love you and we love your people in this church. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa inyo po ang pagsamba sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Everybody will say, Amen, Amen, and Amen. Tahimik po tayong bumalik ng ating mga upuan. Let's continue to feel the presence of God.